walang pakialam si Pangulong Marcos sa mga Filipino community. Nagkakaroon lang siya ng pakialam kag eleksyon. Pero pag hindi na eleksyon, wala na siyang pakialam sa mga Filipino community. Wala talaga. Kita mo naman nangyayari ngayon dyan sa Middle East. Ni wala siyang kaplano-plano how to rescue those, or at least man lang magpakita ng interest. Diba? Hindi yung parang, wala kaming plano pa. Okay, na 25 days. Regarding po sa interim release, any update po and kung meron na po bang bansa na nagpahayag ng pagsuporta or magkanlong sa pagkakas? Yes, yes, sir. If you can check the ICC website, there is a request for interim release filed by the defense team of former President Rodrigo Duterte. And if you can read through the redacted portions, you can see that there are two countries that was named there, and one of the countries committed to helping or to receiving and accepting former President Rodrigo Duterte. What are those? Unfortunately, sir, I cannot talk about the contents of that petition. Only the lawyers of President Duterte can talk about the request for interim release, because some portions of that, particularly those items that were redacted and considered as confidential, can only be between those who have a privilege, lawyer-client privilege. Maiba naman po, regarding naman po sa, hingi lang po ng reaction regarding sa sinabi ni President Marcos ngayon na he chooses to focus on helping or the people's needs rather than the impeachment. Reaction na. Well, good for him, and so we hope to see some sort of truth to his statements that he is focusing on helping our fellow Filipinos and doing something for the country. Unfortunately, if you talk to the ordinary citizens and the Filipino community abroad, we don't see anything at all. One last question po, ma'am. Regarding po sa mga cases na sabihin nag-aabang sa OVP sa Philippines, especially yung sinampa po sa Ombudsman, OVP was given 10 days to react po sa may ginawa na po bang hakbang ang OVP regarding? Yes, sir. We received the order to comment. Yeah. Yes, we received the order to comment of the Ombudsman for 10 days, and we intend to file our answer within 10 days. We've been preparing for this since November of 2023, the moment that we heard Representative Castro from the House of Representatives mentioned the word impeachment. So we've been preparing for this, and we've hired lawyers since 2023. So they will answer. We will provide the answer within 10 days. VP, nung nasa The Hague po tayo, na-mention niyo about the domestic legal remedy for PRRD. Yes. Ano po ba tayong update doon, VP? Well, the update is former spokesperson, former Secretary Attorney Harry Roque already sat down. Ayun na, klaruhin lang natin na yung sa bansa kung saan si Pangulong Duterte, doon sa ICC website, yung redacted version, sabi ni VP Sara, yung pangalan ng bansa doon, hindi daw talaga nila nilagay. Although alam nila at hindi kasi dapat talaga pag-usapan yun. Kasi nga baka ma-preempt or baka mamaya ma-politika. So merong dalawang country that's willing na ampunin si Pangulong Duterte. As to what is what specific country nakalagay doon is redacted. Hindi nila nilagay talaga doon. So bayaan nyo na, antayin nyo na lang kasi huwag na kayo masyadong makulit. And discussed with a local Dutch lawyer, and he has been asking me to do a online consultation and vetting of the lawyer. I've not done that because I've not
sat down and discussed this as well with And kaya din parang pumapayag na ang ICC kasi according to VP Sara, PRD is really thin. Talagang hirap siya kasi nga you have to do things on your own there because it's a detention facility. Wala kang assistant doon. Meron lang doon orderly. Orderly sila po yung mga medical people diyan sa ka lang yan, i-attend ka lang naman yan pag bumubula na yung bibig mo. Okay, papakainin ka lang yan, pero talagang everything, anything, maligo, magbihis, you're on your own. And Pangulong Duterte is really, weak na. Hindi niya na kaya mag-isa maglaba, magbihis, mag-prepare ng mga gamit niya. Hindi niya na talaga kaya. He's always been assisted. Simula pa nung bata siya hanggang ngayon, before siyang dalhin dyan, he's always assisted. Maayos yung facility, malinis, provided lahat, pero wala ngang nag-aalaga sa kanya. Kaya nga, kung magpapatuloy si Pangulong Duterte dyan, definitely, yung health niya magde-deteriorate talaga. Baka mamaya mabagok pa yan, matumba pa yan, di ba? So, katulad nangyari kay Eddie Garcia, di ba, napatid lang, namatay, di ba? So, very delikado yan para sa ICC. That is why hindi na rin tumanggi pati yung prosecution team. Because ito na nga yung kauna-unahang Asian na leader na tinatry nila, tas ito pa yung unang mamamatay sa pangangalaga nila. I don't think na magiging maganda yun para sa kanila. Ikababagsak talaga ng ICC kapag may nangyari masama kay Pangulong Duterte. So, it's inevitable na si Pangulong Duterte ay makalabas at mapunta sa isang mas maalagaan siya na bansa at facility. the former President Rodrigo Duterte. Since he is the client, I think he should be the one to decide, and he should be informed of the other remedies that are available to him. But hopefully, we can avail of all remedies to get to free Duterte now. For the last outlet, SMNI, please. I'm from Sorry. SMNI. Yes, sir. We will confirm if dadalo po ba tayo sa zona ng BBN. No, sir. I do not intend to attend the State of the Nation address of President Marcos. Miski ako, imbitahan dyan. Di rin ako pupunta. Wala namang kwenta yan. Wala naman sasabihin wala naman sasabihin matino yung ulol na yan sa zona. Imagine niyo 3 years. Mag-isip kayo kung anong nagawa niya. Tayo na lahat nga sinabi niyo nung nakaraan, kabalbalan, kinaumagahan, pinatunayan ng kalikasan eh. Nakatarantaduhan yung 5,500 flood control project niya eh. So ano sasabihin niya, panibagong kasinungalingan ngayon? Tanga na lang kayo kung manonood kayo dyan ulit. For the past 3 years, ang dami inutang, walang ginawa yan. Anong sasabihin niya? Nagpunta siya sa DepEd. Nagbare-bare na siya ng lamesa. Nagpunta siya sa airport, nag-check doon. Nagpunta siya sa ganito, sa San Juanico, nag-ala engineer doon. Nagpunta siya sa bumagsak na tulay na marami ng mga subway train na malapit na matapos, ganon. Tanginan yan. Alam natin lahat yan. Hindi yan ang gusto nating marinig. Gusto nating marinig, napaangat na ba niya yung buhay ng mga Pilipino? Kung wala naman, sa loob ng 3 taon, wala namang bagong tulay, wala namang bagong kalsada, wala namang bagong ospital, wala namang bagong eskwelahan. Ano nagawa ng mokong na yan? Ba't ka pa mag-aatin ng zona? Miski ko, hindi na ako pupunta eh. Manunod na lang ako Netflix. Since I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community discussing what we can do for the country and to improve the country. Ma'am, may question pa. Natanggap ninyo po ba ang order ng Ombudsman to file counter-affidavit regarding issues sa confidential funds? If yes po, ano po yung magiging reaction po ninyo dito? Yes, we received the request to comment of the Ombudsman, and the lawyers are already, as we speak, the lawyers are already preparing for the answer, and the lawyers informed me that we will provide the answer within the period required, within 10 days. So ma'am, last question na po. Yes, sir. Yusek Castro, ma'am, said, and I quote, pang-personal o pang-bayan? That is the question. This was her reaction, ma'am, regards to your travel dito po sa
Australia at sa ibang bansa? Ano po yung masasabi po? This is I do not like traveling at all except for holidays, and clearly I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country, and of course how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide, because first, they've been sending dollars, millions and billions of dollars to the country. And second, they have the experience that people like us who have not worked, who have not lived abroad, they have that experience. So they know the best practices around the world. So it's Napakaganda. If you really want to make the Philippines grow, make the Philippines like other first world country, pupunta ka sa mga first world country, you listen to the people there, ano ba yung maganda dito that we can apply sa Pilipinas para naman maging katulad kami nito, bagamat mainit sa Pilipinas, malamig dito, at least man lang sa way of life, umangat tayo. Ano ba yung sa tingin ninyong kaya nating i-adapt sa Pilipinas na mga norms dito, gawain dito, ano mo tawag dito, mga panukala, hindi ba, mga ordinansa, hindi ba na pwede natin gawin sa Pilipinas? Doon ka magtatanong sa eksperto, which is yung mga taga ron sa lugar na yon. If you want Singapore, Philippines to be like Singapore, then you should talk to the Singaporeans. Like Philippines to be like Australia in terms of way of life, magtanong ka sa mga Australian. Same goes with Japan, Hong Kong, whatever. Ganun talaga. So ganyan mag-isip ang isang leader. Yung open yung iyong isip, puso sa lahat ng posibilidad at mga kasagutan. Katulad nito, administrasyon na to. Wala na ngang ginagawang kabutihan, putang inang yan, ayaw pang nakaririnig ng batikos. Saan ka makakita ng putya sunog yung sinaing, ayaw mong magalit dahil sunog yung sinaing? Di ba? Minsan, ano ba to, ba't sunog? Di ba gaganong ka? Oh, mag-apologize ka. Pasensya na, sunog eh. Isusunod, di na masusunog kasi nagsiselfone ako kanina eh. Habang nagsasaing ako, ngayon hindi ko na makakalimutan yan. O, di ba? Napakasimple naman nun eh. Hindi, ang tapang-tapang nila sila na nakasunog na sinaing. Putang na sila pa. Ikaw magsaing kaya, ha? Ano yung tangin yan? Kung pinantay mo yung sinaing, hindi sana nasunog yun. O di kadali-dali naman, ba't sunog yung sinaing? Gutom na gutom pa naman ako, sunog yung sinaing. O yun nga, pasensya na. Susunod, hindi ko na susunugin yan kasi kung magluluto ko ulit, bukod sa wala tayong bigas, matatagalan pa. Baka lalo uminit ulo mo, pag di ka makakain. Tiisin mo na lang. Pasensya na, bawi ako susunod. Diba, kasimple-simple naman nung ganun. Walang ganyan sa gobyerno natin. Lahat ang yayabang. Kala mo, ang tatalino, putang ina, ang lalagkit naman. good to sit down and discuss with them. Maraming salamat po. Thank you. Wala na kayo ibang question? Sayang naman yung ating ano dito, no? Nagbayad tayo. Oo, nagbayad tayo ng plane ticket and all para lang. Diba? Yan si Inday. Naghahanap pa ng tanong. Oh, puntahan natin yung susunod na interview. Ito, gusto ko lang marinig ninyong itong interview na to, ha. Oo, kasi gusto ko lang marinig ninyo kung gaano talaga kasipag ang ating mahal na Pangulo. Kaya gusto kong pakinggan ninyo ang sakripisyo niya. Putay na, hindi na daw siya natutulog, mga kababayan. Pakinggan natin itong napakagandang interview ni Bongbong Marcos. Sabi ko nga sa inyo, si Bongbong wag nang magsona. Mag-podcast na lang, mura pa. At saka relax na relax pa siya. Kasi baka mamaya pag nagsona pa, gagastos pa kayo, palalamunin nyo pa yung mga amigo-amigan yung mga crony nyo. Pera ng taong bayan naman yung gagamitin nyo. Might as well, na lang nyo yan, gamitin nyo na lang sa iba. Umupo kayo dyan, mag-podcast kayo, magsinungaling kayo, 5 araw dire-diretso. Kung gusto ninyo, walang problema. Huwag na kayong gumastos ng pera ng taong bayan para lang sa mga kasinungalingan nyo. Para lang magpanggap kayong pinakamasipag kayong presidente sa buong mundo. Itong interview na to, ganun. Sa interview na to, kasabwat si Cheryl Cosim,
wala siyang walang kaabog-abog at wala siyang pagtanggi na si Bongbong Marcos ang pinakamasipag na presidente sa buong mundo. O ito, pakinggan nyo. Ayun, yun ang pinaka-biktima sa trabahong ito. Dahil hindi lang kasi yung schedule mo mabigat, kaya kakaunti lang ang oras pampatulog. Kasi kahit hindi kami lumalabas, Kaunti lang daw yung pampatulog. Anong pampatulog ba iniinim mo? Bakit kailangan mo pa ng pampatulog? Sobrang taas ba ng tama mo? Kaya kailangan mo ng pampatulog. Konti lang daw yung pampatulog, ah. Sabi ko nga sa inyo this is bullshit. Ano na nga ito, scripted na nga, palpak pa. Konti lang daw yung pampatulog. Pakinggan nyo. oras pampatulog. Oh, konti lang yung oras pampatulog. Baka konti lang yung oras pag sa pagtulog. Nung oras pampatulog. Walang iyan na yan. Kasi kahit hindi kami lumalabas, kahit hindi kami umiikot, kahit walang meeting, marami pa rin trabaho eh. Marami kang pagdidesisyonan. Wow, ang sipag! Sobrang sipag mo naman pala, sir. Na kahit pala hindi ka lumalabas ng bahay, nagtatrabaho ka, ba't wala kaming nararamdaman? Bakit wala naman, parang wala naman, 3 taong ka na dyan, puro ka lang naman salita. Hindi ba? Pag baha, pag ulan, may baha. Pag konting kumidlat, wala nang kuryente sa airport. Konting malingat ka lang, ang taas ng krimen. Konting ka lang, malingat ka lang sa gamit mo, ninakaw na. Ang laki ng inutang nyo, trilyon-trilyon. O, talagang hindi ka makakatulog niyan. Hindi mo alam kung paano mo gagastusin lahat yan eh. Lalo na kung hindi mo alam yung trabaho mo. So kahit daw hindi siya lumalabas, ang dami daw niyang trabaho. Putsang ina, ikaw lang yung nagtatrabaho na walang resulta. Marami kang pipirmahan, marami. So talagang ang first victim of I guess high office is sleep. Ay, baka high na high. Baka sobrang high, hindi na makasleep. Diba? That's the of high office. Ulitin natin ha. I guess high office is sleep. High na high daw. Yung office. Kaya walang sleep. Kasi mataas yung opisina eh. Bakit? Sigurado ba yung opisina mataas? Ha? Baka naman hindi opisina mataas ha. Kaya hirap matulog. Sige. Wala, you never get enough sleep. But that's okay. Hindi ho ba kayo pinaalalahanan ni First Lady pagdating sa tulog? Puta, awang-awa si Cheryl Cosim. Puta, wala ka nang ginagawa, hindi ka pa nakakatulog. Yun ang mahirap nun. Wala ka nang ginagawa, tapos puyat ka pa. Napakahirap na buhay niyan. Maniwala kayo. Kaya nga merong isang nakakatawang parody si Michael B. Sabi niya, si Jose Manalo pala. Sabi niya, kala nyo ba? Mahirap yung kala nyo madali yung lasing. Akala nyo ba madali yung lasing ka lagi? Ikaw kaya yung gabi-gabi lasing. Palit tayo ng kalagayan. Yung nahihilo ka maya't maya, kahirap ka umuwi, suka ka ng suka. Ang hirap kaya sumuka. Ilagay mo yung sarili mo sa kalagayan ko. Sa tingin mo ba ginusto ko to? Hindi ganun eh. Katulad naman yung kay Michael B naman na na parody. Parody ba tawag doon? Skit niya na akala mo ba madali walang trabaho? Ang hirap kayang umistambay. Yung paggising mo sa umaga, nakatulala ka na, abang ka ng inuman. Tas wala kang maisip kung anong gagawin mo. Hindi ka man maka-demand ng anong ulam na uulamin mo. Basta kung ano yung nandiyan dyan, yun na yung kakainin mo. Kasi wala ka naman silbi sa buhay. Kala mo ba madali yung walang silbi sa buhay? Ang hirap-hirap kaya. Yung umaga, inaantay mo maggabi. Paggabi, inaantay mo mag-umaga. Ikaw kaya ang ganun eh, di ba? Parang ganun si Cheryl Cosim, tinan mo. Awang-awa siya, kawawa naman si Bongbong. Hindi ba naaway asawa mo sa iyo? Wala kang tulog. Wala ka ng tulog, wala ka pang silbi, wala ka pang ginagawa, wala ka pang resulta. Ang dami-dami mong inuutang. Pero anong natin sinasabi ko sa kanyang gagawin ko? Kailangan ko munang tapusin to bago ako makatulog. Nakakang putang ina, sipag! Sipag-sipag mo, sir. Sa totoo lang, sa sobrang sipag mo, putang ina, ang kintab-kintab ng Pilipinas.
Sa sobrang sipag mo, first world country na Pilipinas. Pasalamat tayo, nagtatrabaho si Bongbong. Kung di daw siya nagtatrabaho, baka mas malala. Pucha, imagine, may mas lalala pa dito, ha? Dahil inaabangan ng mga staff natin, ng mga ibang inaabangan kung ano yung decision dito. Kaya kailangan decisionan ko kagad. So you cannot postpone. Everything, that I said it before, everything is important. Everything is urgent. So you cannot prevaricate. You cannot push it down. No? Yeah. Bukas na lang. Bahala na, bukas na. Yes! Sipag! Kaya ka sabi ko nga sa inyo eh. Bakit ka pa magsusona kung may podcast ka na? Mas tipid tong podcast. Magsisinungaling ka rin lang. Di ba? Bakit ka pa magsusona? Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga pagsisipag ni Bongbong this past few days, yan yung i-report niya sa kanyang sona. Then after sona, petics na naman yan. 3 taon na lang sa bagay. Tiis tayo, 3 taon. Natiis nga natin 3 taon. Mano ba naman yung panibagong 3 taon tiisin natin? Mabilis lang yan. So ano yung normal hours? Ilang oras ang tulog ng Pangulo? 5 oras. Yun na yung pinakamahaba. Normal. Normal na. Kasi matutulog ako mga 1 o'clock, 1:30, gigising ako ng 6, 6:30. Tapos, yun. So, tama na yun. Wow! Congratulations! Pangulo, napakasipag mo pala. Bilib na bilib kami po sa kasipagan ninyo at sana ay manatili ang inyong pagtatrabaho sa bayang Pilipinas dahil blessing. Blessing po ang pagkakaroon ng presidenteng katulad nyo, sa totoo lang. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.